Yun, magandang mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niya sa ating lahat. As we continue again sa ating pong weekly intercede. Isa pong kagalakan na muli tayong lahat ay sama-sama na magpapanalanginan sa bawat isa. Sama-sama po nating pag-aaralan ang maikling salita o devotion ng Panginoon, salita ng Diyos na ating pong pagsasalusaluhan. And this evening, this new month, July, ay pagsisimulan po natin ang usapin tungkol sa evangelism or mission or witnessing or sharing Christ. Okay, isa ito sa pinaka mainam na pag-usapan. At the same time ay kailangan gawin ng mga mananampalataya sa loob at sa labas po ng iglesia. Okay, imagine kung tayong lahat ay merong isang sikreto. Sikreto na kung saan sasagot sa lahat ng tanong ng tao. At ito na yung pinaka-best news so far na alam natin. Siyempre, ang gagawin natin is isasabihin natin, ikukwento natin kung kani-kanino at yung mga pinagkwentuhan natin malamang ikukwento din dahil sagot ito sa lahat ng tanong ng maraming tao. At ang mangyayari ay ikukwento sa iba, na yung kinuwento natin, ikukwento mo rin sa iba, na kung saan marami ang siyang makikinabang. Ito po yung magandang balita. Sa ating pong mga disipulo, tagasunod ni Kristo, sa ating mga Christian who love to follow Christ, hindi na ito sikreto. Tama? Tayo lahat ay merong katotohanan na dapat po nating ipamahagi. At yung pagpapamahagi po ng katotohanan ito o yung tinatawag natin ang mabuting balita ni Jesus. Okay? Ang tawag po doon ay evangelism or witnessing. Sige po, samahan niyo ako sa maikling panalangin at pagkatapos po nito ay baybayin po natin ang salita ng Panginoon upang mas malaman pa natin ano ba yung ibig sabihin ng evangelism. How important it is. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito na pinagkaloob mo. May you continue to bless each one of us. And Holy Spirit, remind us as well, convict us that sharing Christ, sharing the good news, ay ito po yung task na pinagkaloob mo po sa lahat ng tagasunod mo upang marami po ang makaalam ng katotohanan nagmumula sa iyo, O Panginoong Jesus. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, sadya at hindi, may nakakakita at wala, na hindi po nakakalugod sa iyo. Lord, we confess all our sins. At sa gabing ito, Panginoon, samahan, turuan, tulungan, at bigyan mo kami, Panginoon, nung heart na laging susunod sa iyo. Dahil yung pong aming pong espiritu, yung aming pong flesh, ay salungat po sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban. Samahan mo po kami at bigyan kami ng maayos na koneksyon sa gabing ito. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, pag-usapan natin ito, evangelism. Evangelism, tapos sabihin na natin mission, witnessing, sharing the gospel. Okay, ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa paghahayag ng katotohanan ni Jesucristo patungkol kay Jesus? When we try, nung tayo pong lahat ay nagdesisyon sa buhay natin that we accepted Christ as our Lord and Savior, we believe doon sa kanyang finished work on the cross, ay meron naman tayo tinatawag na gusto rin natin ipamahagi ito sa iba. Katulad po ng ginawa ni John the Baptist. Si John the Baptist, nung siya po ay nagsimula sa kanyang ministry, ang unang salita na lumabas sa kanya ay, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Sabi doon sa Matthew 3:2. And then, ano ba yung ibig sabihin ng repent or repentance? Yung repentance po is a change of mind. Meaning, ibig sabihin, yung lahat ng pait, yung lahat ng kalungkutang meron tayong past offenses sa Diyos. Ito yung mga
sobrang ginawa nating kasalanan na kung saan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi doon sa 2 Corinthians 7:10. At ito na yung panahon na kung saan you and I decided to turn from sin to God. We call it repentance, change of mind. At the same time, doon sa Matthew 4:17, ang unang salita na sinalita po ni Jesus when He began His public ministry ay kaparehas po ng sinabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is near. Gaano kahalaga itong tinatawag nating repentance doon sa evangelism? Okay? Tingnan natin ang sinabi sa Biblia. Meron tayong tinatawag na good news, syempre merong bad news. Tama? Lagi natin sinasabi, anong gusto mong unahin ko? Good news or bad news? Sasabihin ng isa, bad news muna. Para pagkakahulihan, maganda naman yung susunod na sasabihin mo. Let's talk about it. What is good news and the bad news? Remember the word good news, ang ibig pong sabihin nun ay gospel, mabuting balita. Maraming mga sinasabing tagasunod ni Kristo, maraming mga disipulo ni Kristo, nagsimula ang kanilang yung tinatawag nating effort to share the good news. Nagsimula ito doon sa mahal ka ng Diyos, ang pagmamahal ng tao sa sangkatauhan. Pero syempre sa mga taong hindi mananampalataya, hindi tagasunod ni Kristo, o yung tinatawag nating unchurched or unbeliever, dapat maintindihan muna nila ano yung bad news. Kasi kung sasabihin mo agad yung good news at hindi mo sasabihin yung bad news, parang hindi naman yata tugma. Pag-aralan natin, what is bad news then? Okay, sa next slide, sinabi natin doon, the good news and the bad news. Merong 4 na salita na titingnan po natin. Okay, ang sabi doon, first, man is separated from a holy, righteous God by sin. Tayong lahat ay nahiwalay sa ating pong mga kasalanan at tayo ay nahiwalay doon sa kabanalan ng Diyos. Merong kasalanang namagitan. Okay? At ang Diyos ay banal at ayaw niya ng kasalanan. God hates sin and is angry with the wicked every day. Sabi doon sa Psalm 7:11, O Lord my God, I come to you for protection. Rescue me and save me from all who pursue me. Pangatlong katayuan ng tao sa Diyos. Death and judgment are inevitable or unavoidable. Hindi ka makakaligtas dito. Ang sabi doon sa Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos po nito, siya ay haharap sa judgment. Okay? Ito yung sinasabi sa Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. At ito pa yung kasama doon sa bad news. Ang tao, man, is wholly incapable of doing anything about the situation. We are helpless, hopeless, incapable. Meaning to say, this bad news will remain bad news kung hindi tayo titingnan natin kung ano pa yung sinasabi pa ng Biblia tungkol sa bad news na ito. Therefore, kung meron tayong nakikitang malaking balakid and that is yung bad news, hindi natin talaga maiintindihan ano yung ibig sabihin ng good news. Tama po ba? So pag-aralan pa natin. Tingnan natin sa Biblia, dahil ang Diyos ay mapagmahal, siya rin naman ay banal. Okay? Sa lahat ng attribute ng katangian ng Diyos, yung pong banal, okay, yung sinatawag na banal, 3 beses pong ibinanggit dahil ito po ay something that is unique and pure sa kaso ng Diyos. Ang Diyos ay perfected holiness. He is
absolute, His standard. He is completely unto Himself and dependent on nothing for self-existence. Okay? Truly, yung pong, ang katotohanan nito, yung ibig sabihin po ng banal is, whatever and whoever God is, His nature is and existence defines the entire concept of holy. Kaya yung seraphim, yung mga anghel ay inawit na ito at 3 beses pong binanggit. And the one who called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Walang pagkalagyan ang kanyang kabanalan. At pinapakita dito that inside the temple, hindi kayang i-contain yung kabanalan ng Diyos. It is everywhere. At dito natin makikita that yung glory ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, ay hindi po natin, hindi tayo makakaligtas dito. Kitang-kita, kumbaga sa isang puting panyo. Okay, ang nakikita doon minsan ay hindi yung puting panyo, kundi yung tuldok. So, kita talaga, ultimo yung tuldok sa gitna na tinatawag nating kasalanan. Therefore, walang puwang ang kasalanan sa harap ng Diyos dahil siya po ay banal. Nakakuha po, God is holy. Tingnan pa natin ang sinabi sa Biblia. With regards to holiness of God, okay, dapat maintindihan po natin na yung kabanalan ng Diyos ay nagsimula na kung saan dahil ito ay kanyang attribute, therefore ayaw ng Panginoon ng kasalanan. At yung kanyang His righteousness ay ayaw niya ng may kasalanan, ng kasalanan. Therefore, sinabi sa Zechariah 8:16-17, these are the things that you shall do. Ito yung mga dapat nyong gawin. Sabi doon sa mga taga-Israel, speak the truth to one another, render in your gates judgment that are true, and make for peace. Do not devise evil in your heart against one another, and love no false oath. Huwag niyong mahalin yung mga maling testimony. For all this thing I hate, declares the Lord. Ilagay niyo sa isipan niyo na tayo po ay dapat walang masamang device or walang masamang motibo sa bawat isa. At hindi tayo dapat nagbibigay ng maling testimonyo o testimony or oath, sumpa, dahil ayaw ng Diyos ang mga ganitong bagay. Ito yung kaayaw-ayawan niya dahil siya po ay banal. Tingnan natin ang sumunod sa talata. Sa next slide, ang sabi doon, Proverbs 6:16-19. Yung outline dito, ayaw ng Diyos, God hates pride, lying, murder, false witness, those who stir up trouble, and those whose evil in their hearts. Basahin po natin. Proverbs 6:16-19. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him. Number 1, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, heart devise wicked plans, kasamaan, sobrang kasamaan, feet that make haste to run evil, a false witness who breath out lies. Walang lumabas sa bibig niya kundi puro kasinungalingan. At ito yung pinaka-hate ng Panginoon, yung abomination sa Kanya. And one who sows discord or conflict among brothers. Now that we have the idea kung ano yung ayaw ng Panginoon, itong 7 bagay na ito. At ang ayaw na ayaw niya yung the one who sows discord among brothers. Sabi doon, now that we have this idea that God hates, ayaw ng Panginoon. Because, ang sabi nga, we are more comfortable with Him as a God of love. Tama? Kasi alam natin, siya ay Diyos ng pag-ibig. Dapat tandaan din natin dahil siya rin naman ay Diyos ng judgment. Siya rin ay merciful.
Pero yung sa lahat among His characters, attributes, yung holy, yung kabanalan po talaga, ang binibigyan ng diin dito. At ang sinabi sa Isaiah 5:2-25 sa next slide, ayon, His hatred is real. Totoo po yung kanyang galit. At ito po ay, it burns against evil. Basahin po natin yung sa Isaiah 5:25. Therefore, the anger of the Lord was kindled against his people, and he stretched out his hand against them and struck them. And the mountains quaked, and their corpses were as refuse in the midst on the streets. For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. Tandaan po natin that yung galit o yung hatred ng Panginoon doon sa kasamaan ng tao ay hindi niya po talaga ito pinalalagpas. Okay? Bottom line, kasi doon sa verse 24 ay they rejected ang Panginoon at yung kanilang mga sinasabi ay hindi na makatwiran. And here, the Lord in heaven will not allow na itong mga taong ito i-challenge siya nang wala namang katapusan. At alam natin, sabi ng Panginoon, now that era of wickedness was ending. Sabi doon sa Isaiah 5:25. Ipinakita rito na yung galit ng Panginoon ay na-release na, set loose upon His people. At dito, nagkaroon ng massive earthquake, kaya marami po ang mga patay na nagkalat sa kalsada. Even doon sa maraming namatay at yung earthquake na malakas, still, yung galit ng Panginoon ay nagpatuloy. At again, sabi doon, He was ready to strike again. Mga kapatid, ang kamay po ng Panginoon, were raised ready to smash down on sinful, stubborn, faithless people. Bad news, right? Sound bad news. Ano naman yung good news? Tingnan natin yung good news. Ang kaligtasan po ay makikita lamang sa pamamagitan po ni Hesukristo. Maganda po yung sinabi doon sa 2 Corinthians 5:17-21. Dito ipinapakita that yung katuwiran at ang kabanalan ng Diyos, okay, ay ready to exchange with our nature, sinful nature, para tayong lahat ay we can stand before God completely clean and pure. New creation, at yung ating pong old sin o yung ating sin nature are gone forever. Sa tuwing nakikita tayo ng Ama sa langit, ang nakikita ng Ama ay yung ginawa ni Kristo sa ikaliligtas po ng tao. Nakukuha niyo po? Yung katwiran ng Diyos na nakikita kay Kristo ay nakikita ngayon sa ating mga nanampalataya, naniwala sa Diyos. Ang sabi doon sa 5:17, therefore, if anyone is in Christ, those who believe in Christ, okay, he is a new creation. Yung kanyang old sinful nature or gone forever, has passed away. Therefore, his new nature, yung righteousness ni Jesus, yung kanyang holy nature, sabi doon, the new has come. Tuloy natin. Sabi doon sa 18, all this is from God, dahil sa Diyos, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation, evangelism. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Ang gusto ng Ama,
Yung kaligtasang nakita natin mula kay Kristo, yung kanyang nature, yung kanyang righteousness, through all of this is from God. At tayo po ay nagkaroon ng reconciliation, anumbalik po yung relasyon ng tao sa Diyos. Sa Diyos na banal, tayong mga makasalanan. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo ay tinuturing ng Diyos ngayong righteous. Dahil sa ginawa ni Kristo. At tayong mga nanampalataya kay Kristo, we are a new creation. At ang sabi doon, our trespasses is not counting against us, and ang sabi, entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, you and I, as a follower of Christ, disciple of Christ, the one who believe on sa finished work ni Christ, sabi doon, we are ambassadors for Christ. We need to witness, to share the gospel, evangelize, the Great Commission, obey, make disciple. Sabi doon, God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. That is the good news. Di ba? At ito pa yung sinabi, Ephesians 2:8 and 9. Ang sabi doon, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Yung faith na meron tayo, yung saving faith na meron tayo, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sa lahat lamang po ng merong nature na binago ni Jesus, sa lahat ng nanampalataya kay Jesus, the one, now na meron na tayong, we are righteous in the eyes of God, tayo lamang po ang escape doon sa wrath of God ng Diyos. At tayo po ay mamumuhay sa liwanag ng kanyang mga salita, and through His love and through His mercy. At kung tayong lahat ay naniniwala sa mga bagay na ito, that our faith, yung saving faith, is a gift of God, yung salvation that we have through Christ Jesus, hindi to resulta ng ating mabuting gawa para hindi tayo magmalaki sa Diyos. And that is the good news. Kung tayo lamang po ay mananampalataya, maniniwala, and we will commit ourselves, our lives to following Christ by faith, tayo mong lahat ay mabubuhay, we live eternally with Him in the bliss and glory of heaven. That is biblical evangelism. That is good news. Amen po. Therefore, sabi ni Bill Bright, the greatest thing that has ever happened to any Christian is coming to know Christ. Therefore, the greatest thing you and I, can do for another person is to tell him how he or she can know Christ. Nakukuha niyo po? Dahil doon sa bad news, kasalanan ng tao, nahiwalay tayo sa Diyos. At ayaw ng Diyos ng mga kasalanan. Pinakita doon sa Proverbs, yung 7 kasalanan ayaw ng Diyos. At pinakita rin ng Diyos na merong way out, merong kaligtasan, merong kang malalagpasan mo ang lahat ng ito. And we call it yung salvation through Christ Jesus. At sabi doon, you and I na naka-experience ng ganitong mabuting balita, we accepted Christ as our Lord and Savior. Ito na yung pinakamagandang nangyari sa buhay ng isang tao, yung manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. We call it, therefore, sabi doon, ang pinakadakilang bagay na dapat gawin ng isang tao, katulad mo at katulad ko, is sabihin din naman po natin sa iba, evangelize, mission, witnessed.
para sila naman din po ay magkaroon ng pagkakilala kay Jesus. At syempre, hindi naman natatapos doon sa tinatawag nating na-share mo yung gospel. Meron tayong dinagdag dito na kung saan dapat merong follow-up. Dalhin natin sila doon sa tinatawag na life group or yung life-to-life relationship where ito yung situation wherein kasama ka doon sa isang life group o sa isang small group. Okay? At dito tayong lahat ay belong sa ganitong life group. At ang pangalawang dapat na i-follow up natin within that life group, to those who wants to be yung tinatawag nating disciple of Christ, or we call it discipleship. So dalawang bagay sa follow-up, involve them in life group and involve them sa discipleship. Paano yun? Yung pong discipleship is applied to everyone, to those who believe in Christ, to those people na kung saan tayo naman ay magsasabi ng mabuting balita sa iba. Yung life group, ay ito po yung sa mga tao na kung saan they are eager to proceed and they are willing to do the secondary follow-up, and that is discipleship. It all starts with knowing Christ, believe in the finished work of Christ, involve them in life group, and also disciple them as well. At tandaan natin, ang Banal na Espiritu po, ang siya lamang pong who can adequately follow up and help the new convert to grow. Ang Banal na Espiritu po ang siyang magpapalago ng kanilang faith, magmamature sila sa faith. Therefore, sabi, let us encourage everyone, especially the new convert, to depend on the Holy Spirit. And we will be having our lesson for yung series po ng Holy Spirit sa mga darating na panahon. At ang sabi doon, hindi nakadepende sa ating program, sa ating ideas, at hindi ito nakadepende doon sa husay at ganda ng ating mga materials, kundi yung paglago ng isang mananampalataya para maging tagasunod ni Kristo ay dahil po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Tingnan natin yung next slide. Sabi doon, the more people to whom you talk about Christ, the more will be who receive Him. What you sow, you reap. Kung ikaw ay nagtatanim o nagbabahagi, nagsasabi patungkol kay Kristo, evangelize, mission, yung Great Commission, okay, you witness about Christ, the more will be who receive Him. And the more people who receive Christ, the more there will be who will become disciple. Nagigets po. Mga kapatid, alam natin lahat ng ito. You and I are supposed to be punished for our sin. I'm supposed to be punished for my sin. But Jesus died punished for my sin. I'm supposed to die for my sin. You and I are supposed to die on our sin. But Jesus died from my sin and your sin. His finished work on the cross. Yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo pong lahat ay accepted by God. Bakit? Because we believe in His finished work on behalf of us. Ang ganda ng sinabi po doon sa John 3:16. Basahin po natin sa next slide. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. That is the importance of evangelism. Tell the world. Tell the person next to you. Tell your flatmate, your family, especially, your loved ones, your friends, your siblings, your wife, your husband, or your children. They need to believe in Him. Para magkaroon tayo ng tinatawag na nature, yung righteousness of God ay mapa sa atin. Upang tayo ay tanggapin ng Ama sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Kristo. Believe in Him.
ano yung dapat kung paniwalaan doon kay Kristo? Ang sabi po doon sa, dito tayo magtatapos, sa 1 Corinthians 15:3 and 4. Now I would remind you, brothers, sabi doon sa 3, basahin ko muna yung 1 and 2. Now I remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. Baliwala ang lahat ng ating pananampalataya, lahat ng ating pinaniniwalaan kung hindi nangyari ang lahat ng ito. Alin yon? Yung finished work of Christ. Verse 3, for I delivered to you as of first importance what I also received. That, Christ died for our sins. In accordance with the scripture, sabi doon, He was buried. And He was, raised on the third day in accordance with the scripture. I'm supposed to be punished for my sin, but Jesus punished for my sin. I'm supposed to die for my sin, but Jesus died for my sin. Jesus died, buried, and rose again after 3 days, as the scripture said. Mga kapatid, believe in Him. His finished work on the cross. Share the gospel. This is our topic na pinag-uusapan 30 minutes ago. Evangelism, share Christ, mission, Great Commission, witnessing. Tell other about Christ. Share the good news. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ang ibinilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. At tingnan natin ang isang, sabi ni Bill Bright, success in witnessing is simply taking the initiative. You and I, we should take the initiative, to share Christ, in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Ang hayaan natin, ang trabaho po natin is to have the initiative to share Christ, at hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa taong ito, dahil siya po ang may kakayang magbago ng puso ng tao, lumambot ang puso ng tao, at hayaan natin ang resulta sa Diyos. What God requires of you, requires of me, is we should be faithful in sharing the truth. That is evangelism. That is what we call the good news of Jesus. I hope our short devotion will give you yung clear biblical teaching about evangelism. People need the Lord. You and I should have the initiative to share Christ. Tayo manalangin. Lord, we thank you sa gabing itong pinagkaloob mo. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Give us courage. Magkaroon kami ng burden sa mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo. Especially sa mga mahal namin sa buhay. Sa pamilya, sa mga anak, sa kapatid, kasama sa work, kasama sa roommate, sa room, sa flatmate, yung mga kasama, kaibigan namin sa mga social media, that we have the initiative and intentional po yung aming pong pag-share about you. Because we know, Lord, that through witnessing, through evangelism, Great Commission, sharing Christ, sharing the faith, kapag ginawa po namin ito, people, they need also to know about Christ. Thank you for giving us a ministry of reconciliation. Thank you, Lord, because we are all an ambassador of Christ
to this world. Lord, change our mind, our heart. That I pray Lord sa lahat ng mga taga Potter's House that we have the heart to share your word, your truth, your good news. All of this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Nawa sa gabing ito ay patuloy natin makita sa tulong at awa ng Banal na Espiritu that you and I need an initiative to share Christ because people need the Lord. God bless and magandang gabi po sa lahat. Kita-kits po tayo bukas. Salamat po.
Yes, Lord God, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa aming mga narinig na inyong mga salita, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa lahat po naming ipinanalangin ngayon, tonight, O God. Lord, alam po namin na narinig niyo po ang aming mga panalangin, O God. Alam po namin din po, Panginoon, na kayo lamang po ang makakasagot nito at in your perfect time, Panginoon, alam niyo po ang mas makakabuti, Panginoon Diyos. Lord, hindi po ito sa ganda ng aming panalangin, Panginoon, but pagkus ito po ay uh, inyo lamang pong kaparaanan, Panginoon Diyos, ang aming sinusunod, O God. Lord, your will be done, O God. Lord, sa mga tao na may mga sakit, O God, may karamdaman, Panginoon, Lord, help them, O God, to recover, Panginoon, na ibalik niyo po, Panginoon, ang kanilang kalakasan, O God. At patuloy, Panginoon, na bigyang pag-asa, Panginoon. Dahil kayo po, you are our Jehovah Rapha, Panginoon.
that God heals, Panginoon Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid na may mga struggle ngayon sa mga financial, O God, sa lahat po ng mga sa physical, sa emotional, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na sila po yakapin nyo at patuloy, Panginoon, na paalalahanan nyo po na kailangan po sa Panginoon ang makakatulong sa kanila, O God, sa amin, Panginoon. Lord God, dalangin din namin, Panginoon, sa family ni Kuya Romel, Panginoon, na siya po pumanaw today. Lord, yakapin niyo po ang family ni Kuya Romel at bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Panginoon, na sa araw na o sa mga oras na ito, Panginoon, na sila po ay nagdadalamhati, O God. Lord God, patuloy, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo aming worship service tomorrow, God. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa lahat po ng dadalo sa araw ng bukas, Panginoon. Lord, dalhin niyo kami rito ng safe and sound, Panginoon Diyos. Ngayon din po, Panginoon, sa lahat na magjo-join sa online, Panginoon, ay patuloy niyo pong paalalahanan, Panginoon. Makasama po namin sila to worship you, Panginoon Diyos, to praise you, O God. Lord God, maging po sa pasamantala namin pag-iwawalay, O God, dalhin niyo po kami ng ligtas na makarating sa aming mga tahanan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, baon namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalay namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.